Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una digit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nakahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabayo, sinabi ng ating Panginoon, sa sino mang nais sumunod sa akin, itakwil ang sarili. Kunin ang krus, pasanin at sumunod sa akin. Alam naman natin na sa loob ng 3 taong pangangaral ng ating Panginoon, ang laging nangingibabaw sa kanyang mga pagtuturo ay ang pagiging mabuti. Mahalin ng kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Mahalin ang Diyos una at higit sa lahat. Pagmamahal. Ito, dito nakafocus, dito nakasentro ang pangangaral ng ating Panginoon. Ang tayo ay maging katulad niyang mabuti, gagawa ng kabutihan. Sapagkat si Jesus, totoo, Diyos at kaya nang gawin ano man ang nananaisin niya. Magagawa niya ang lahat. Walang imposible sa Diyos. Kaya mahirap na tayo magagawa natin ang mga kabutihan na walang mga balakid, na hindi tayo magkakasala, na hindi tayo magkakamali. Ang sabi nga ng ating Panginoon, sa sino magpapatawad sa sino mang gagawa ng masama sa atin. Huwag nating supian ng gawang masama ang gawang masama sa atin ng kapwa. Magpapatawad tayo. Napakahirap. Napakahirap. Ngunit balikan natin ang mga sandaling si Jesus ay nakabayubay sa krus. Halos mawala na ng hininga, malapit na sa kanyang kamatayan. Ngunit ang unang namutawi sa kanyang mga labi, ang pagsasabing, Ama, Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ipinako na siya sa krus, pinapahirapan na siya, minumura na siya, kung ano-ano na ang mga ginagawang pahirap sa kanya. Nagpapatawad pa rin ang ating Panginoon. Tao lamang tayo. Mahirap sa atin ang tularan ang isang Kristo. Hindi naman na tayo ay maging perfectong mabuti. Ang nais lamang sa atin ng Panginoon, mangingibabaw ang ating kabutihan. Sapagkat mayroon tayong 10 utos ng Diyos na ibinigay kay Moses sa Mount Sinai. 10 utos yan. Ngunit kung titingnan natin ang 10 utos na yun, ginawa ito ni Jesus ng 2 utos lamang. Una, ang mahalin ng Diyos. Una at higit sa lahat, mahalin ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng ating buong pagkatao. Pangalawa, mahalin ang kapwa katulad ng pagmamahal sa sarili. Sa madaling salita, sa ating pagmamahal sa Diyos, kailangang mahalin din natin ang ating kapwa. Sinabi nga
ni Juan. Ang sino mang magsasabing mahal niya ang Diyos, ngunit hindi nagmamahal sa kapwa, isang sinungaling. Sapagkat, paano mo masasabing mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, hindi mo nakausap? Totoo, hindi man natin nakikita, hindi man natin nakakausap ang Diyos. Nandito siya sa ating harapan, nandito siya sa ating likuran, nandito siya sa ating tagiliran, kaliwat kanan. God is everywhere. Nandito sa ating kapaliran, sapagkat ang Diyos ay kaluluwa, ang Diyos ay espiritu, hindi laman na katulad natin. So ang Diyos hindi man makikita, siya ay kapiling natin, kasama natin, gabay natin, tanod natin. Sapagkat kung titingnan natin ang 10 utos ng Diyos, ang unang 4 na utos ang unang 4 na utos ay tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Mahalin ng Diyos, sambahin ng Diyos, gagawin nating banal ang araw ng Diyos. Magsimba tayo, dadalo tayo sa mga kilusang pang-espiritual at pang-simbahan. At mula sa mga 4 hanggang sa pang-5, pagmamahal na sa kapwa. Mahalin ang magulang, sapagkat maliban sa ating sarili, lahat ng ating mga kapatid, ang ating mga magulang, ang lahat ng taong nakapalibot sa atin, ito ay ang ating kapwa. So, ang ibig sabihin dito, kung tayo ay nais natin ang magiging mabuti sa atin ang ating kapwa, magpakabuti rin tayo sa kanila. Magiging mabuti tayo sa kanila. Huwag nating ikakalugmok ang ating pagiging makasalanan. Sapagkat nangakong Diyos, nang sino mang nagkakasala, sa bawat pagkakasala, kung magsisisi at humingi ng kapatawaran sa Kanya, papatawarin niya. Ngunit kailangan tayo man magpapatawad din tayo sa nagkakasala sa atin. Hindi tayo mapapatawad ng Diyos kung hindi tayo marunong mapagpapatawad. Sa magiging makasalanan, subalit nagiging santo at nagiging banal sa bandang huli, tularan natin si Pablo. Gaano ba kasama si Pablo nang hindi pa sa isang Pablo, sa isang Saulo? Saul, hindi Paul. Saul of Tarsus. Malupit siya sa mga Kristiyano. Pinapatay niya ang mga Kristiyano. Pinipersecute niya ang mga Kristiyano. Ngunit nang siya ay nagbalik loob sa Diyos, nagiging banal siya. Ibinigay niya ang kanyang sarili sa ating Panginoon. Wala siyang ibang ipinapangaral, kundi ang mahalin, sundin ang kalooban ni Kristo. Si Kristo ang Diyos. Sapagkat alam naman natin na si Kristo ay ang pangalawang persona ng 3 magkakaibang persona, ngunit iisang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Magpakabuti tayo. Magiging gabay natin sa ating pagpakabuti ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Makasalanan man tayo at hingi tayo ng kapatawaran, patawarin niya tayo. Magpapatawad tayo bago tayo hihingi ng kapatawaran.